Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay live na live sa programang Paring Pilipino! Alright! Live na live po ngayon. Kaya po, live na live. Magpapakilala muna po kami. Nakalimutan na namin yung sequence kung paano gagawin. Ito po ang Paring Mabango, Father Medel Malonzo. Ang Paring Panadero po, Father Romel Vergara. At ang Paring Kumpare mo, Among Jessimar Mejia. At ang Paring Bata, Father Monching Molina. Sir, I think 3 months or 4 months na hindi tayo sumahim-papawid live, ano? Ang last natin si Father Ronald Manguera. Oo, imagine, no? Pa-retire na siya, no? At tayo ngayon ay live, no? Dahil masyado tayo excited para marami tayong pag-usapan, no? Tayo ay hihingi muna ng patnubay ng ating Panginoong Diyos sa pambungad na panalangin na pangungunahan ni Father Romel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, idinadalangin naming naway balutin ng mapagkupkop na pagmamahal ng mahal na ina ang iyong mga pari. At nawa sa kanyang pamamagitan ay padalagin mo sila sa kanilang paglilingkod. Hinihiling namin na gabayan ni Maria ang iyong mga pari sa pagsunod sa kanyang sinabi, gawin ninyong lahat ng sininyo. Loobin mong magkaroon ng iyong mga pari ng puso ni San Jose, ang kalinis-linisang esposo ni Maria. Nawa ang puso ng mahal na ina na nasugatan din ay pumukaw sa kanilang mga puso upang yakapin ang lahat ng nagdurusa sa paanan ng krus. Marapatin mong maging banal ang iyong mga pari, puspos ng alab ng iyong pag-ibig, walang minimithi kundi ang higit mong kaluwalhatian at ang kaligtasan ng lahat ng kaluluwa. Amen. San Juan Vianney, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po tayo ay live na live sa programang Paring Pilipino! Bago natin batiin yung ating mga tagapakinig, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin, no? Talaga namang excited sila, no? Excited silang makita kami, no? Rather than marinig, ano? So, kasi naririnig nila i-replay ngayon, live na live, kaya sila ay nanonood, ano? So binabati natin yung ating mga tagapakinig sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Ayan. At ang ating mga nakikinig via internet sa www.radiomaria.ph. Sa mga Ilocano na imbag nga daw kada kay mami na po, Jay Banger. Ay, Cagayan, Jay Isabela. Naman pang makinandam ken, miss nyo kami, miss na kayo mo naman. Internationally? Yeah, I told the listeners of Radio Maria, good afternoon. Talagang live na live po ngayon, ano? Na-miss natin ito, no? Parang sa mahabang panahon sa kadahilan ng napakarami rin kung ano lubon ngayon, Father Miguel? July, no? July na pala ngayon. Happy birthday to me. Happy birthday, Father Miguel. July 15. Happy birthday to you. At saka Father O'Neill po, birthday niya. Oo, yun po, ano. At dahil libre siya, mamaya. Oo. May kami daw mamaya. Oo, bumibili na sila, no? Yung mga, paano yata, party, ano. At dahil nga marami tayong mga ginawa this past few months, ano, with the reshuffle, no, with the assignments na bago, so matagal tayong hindi sumahim-papawid. At binabati natin si Father Medel. Oo nga, no? Bagong pastoral assignment ngayon. Mula sa seminaryo, ngayon ay nasa parokya na. Oo, sa Santuario de Inmaculada. Oo, ako sanang i-interview. Pero sa susunod na mamaya yun, ano, ay sa susunod na ano, pero ngayon mas masaya. Oo. Yung ano naman, ano? Yung naging dahilan kung bakit nakapagparokya siya. Pinilit, no? Pinili at pinilit. Oo, ano? So, ipapakilala po
Dapat ikaw kasi kasama mo Oo, no? Ipapakilala ko ang ating guest ngayon, ano? Bago natin sa pakapalakpakan muna natin, meron tayong guest ngayon, ano? Alright. So, magkakasunod dyan, magkaka-level yung ating mga naging guest, no? Si Father Husky, tapos si Yan. Father ngayon naman, ano? So, ang ating guest po ay tubong Mayantok, Tarlac. Saan yun? Sa summer capital of Tarlac. According nawala sa mapa. according to them, no? Not according to the provincial declaration, but according to them, no? Sementado na ba yung daan doon? Sabi dyan sa ano, kaming wala sa mapa. Kasama po sila doon, ano? Siya po ay nagtapos sa TCA ng kanyang elementary and ng high school, at pumasok sa TCA ng ilang araw at pumasok sa seminaryo. Si LDH naman daw, ano? Nag-nursing muna siya. Oo. Narinig yung boses. So siya ay pumasok sa seminaryo after several days na nasa CLDH siya. Kaya kulang siya ng konting araw sa college, sa seminaryo. So sa Our Lady of Peace College Seminary siya nagtapos ng kanyang filosofiya. Hindi ko siya nakasama. I feel so old. Teo. Oo. So tapos kaya ay nag-Teo sa San Carlos Graduate School of Theology na nakasama ko naman siya doon ng isang taon, ano? Siya ay mamaya ko na ikukwento kung anong uri ng pagsasama meron kami doon, ano? At siya ay unang na-assign bilang deacon sa kanyang sariling bayan, sa bayan ng Mayantok, St. Joseph Parish sa Mayantok, kay Father Melchor. At siya rin ay na-assign ang kanyang first assignment bilang pare sa Mayantok din. Oo, assistant siya dun, no? Assistant Parish Priest ng St. Joseph Mayantok, ano? At ngayon, ang bagong college director ng Our Lady of Peace College Seminary, ang aking kapalit sa aking position sa seminaryo sa loob ng 5 taon, ano? Alam kong kayang-kaya niya 'yon, ano? Pasalubungan natin po ng masigabong palakpakan lahat ng mga listeners at lahat ng mga naririto sa office ng Radyo Maria, Reverend Father Ramon Christopher Molina. Alright! Welcome, Father! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ganda ng boses. Napakalamig, parang maliligo. Ang forma-forma niya, no? Wala nga ako sa mga suit. Kala niya sa TV tayo. Nakabarong po siya, nakabarong. Babati mo siya, ano ba kayo? Siya yung gatin na. Ano ba kayo? Ano naman nakita mo? Una sa lahat, nais ko magpasalamat kina Father Medel, Father MR, Father Ben sa pag-anyaya sa akin na maging panauhin nila ngayon sa kanilang muling pagbabalik sa Himpapawid, Paring Pilipino. At napilitan na naman. Hindi naman. Magpakipot ng konti. Nagpapapilit ng konti. Para sa saya. So para mas marami tayo pag-usapan, no? So tayo ay magtatanong na ngayon kay Father Monching, no? Ang tawag po namin sa kanya ever since is Father Monching, no? Yung ibang mga tawag, mga sikreto na lang, no? So Father, magtanong po kayo sa ating guest ngayon, ano? Yung usual po, no? Usual natin palaging tinatanong kapag tayo ay may guest. Yung bang paano nagsimula o umusbong ang isang bukasyon sa pagkapari, no? Yung bata ka, naging saklasan ka ba? Ikwento mo, Father, sa amin kung paano yon. At kung yun, paano? Naninibago na. Live nga. Nagkaroon ng buffering, no? Remember, Father, sa ano daw, no, sa radyo, yung millisecond, mahalaga. Kailangan. Alright daw yan. Okay, actually, nung minsan nag-guest ako dito sa program ni Father Raymond, ay naikwento ko na konti, pero dahil sa ngayon ay tungkol sa kwento ng buhay ng isang pare. Ano po ba yung Father yun? Programa yun? Catechism of the Catholic Church. Okay. Naipasok ng konti, o papyaw lang. Kaya ngayon, natin ng konting mas malawak na pananaw. Actually, naging sakristan naman ako, pero never that it entered my mind na magpari. I don't know. Pero hindi ko alam, pagkatapos kong mag-graduate ng high school, nung ihatid na ako sa boarding house namin dito sa Tarlac, kasi mag-aaral nga ako sa CLDH, no, bilang isang nurse. And then along our way, we met an accident. So totally wreck ang sakyan namin noon. Nandun ang buong family ko. Buhay pa noon ang papa ko, siya yung nagdadrive. Nadiskrasya kami. And then miraculously, walang namatay, walang serious damage, no? Meron lang mga minor stitches and minor na gasgas yung mga kasama ko sa sakyan. At ako lang yung walang gasgas, walang sugat, etc. Yung tanging Franciscan cross ko lang noon ang nabali yung kwintas niya. So after that incident, no, naisip ko na baka kaya tinatawag ako. Kasi before that incident, ang dami ng
nagsasabi sa akin na pumasok ka ng seminaryo. Kasi during that summertime, no, nag-apostolate na yung sina Father Roel, pare na Father Roel, si Reverend Darwin, Reverend na siya, si Kuya Gu, tsaka si Father Pekek. Yan. Wow, si Reverend Darwin, sila yung mga nagpupumilit sa akin noon. So, pero tingin ko ayoko talaga. Pero after that incident, no, parang doon nagsimula, no, parang yung mga imik noon na mga tinig noon na nagsasabi sa akin na pumasok ka na, parang mas lumakas. Yung bulong naging sigaw para sa akin. Wow, I like that, no? Bulong naging sigaw. You like that? Check out. Parang tayong lahat nabigla dun sa... Parang narinig ko na kay Father. Hindi ko narinig yun, ngayon lang talaga. Ayun. Kaya medyo madrama ang kwento, kaya siguro tinanggap din ako ni Father O'Neill dahil na-touch ko. Bakit kinwento mo ba yun sa kanya? Siyempre sa essay. Sa vocation history. Kaya yun, to cut the story short, no, hindi ko agad sinabi yun sa family ko, sa akin lang for 2 weeks. At naikwento ko nun sa landlady ko na matanda. Kasi very religious yung matandang yun, nag-grocery siya everyday. Sumasama ako sa kanya araw-araw. At ang hindi ko makakalimutan na karanasan ko, no, tuwing gabi, sumasabay ako sa phone-in rosary ng Radyo Marie sa ganap na alas 10 ng gabi noon pa. Because I have this intention na naguguluhan ako, hindi ko alam kung sasaktutugon ba ako, hindi ko alam kung paano, kasi wala namang idea tungkol sa entrance exam, no, na dapat may search-in pa, wala. So, I was totally clueless then. And then after 2 weeks, sakto umuwi ako sa bahay, naikwento ko sa family ko, and to cut the story short, no, wala sino man sa kanila may gusto. Hindi dahil ayaw nila akong magpare dahil ang dahilan lang siguro ay maaring hindi pa gano'n kabuo yung desisyon ko. Siyempre, bunso ako. Ikaw lang bang sarili lalaki doon, Father? Hindi, tatlo kami sila. Tatlo. Bunso po kasi ako. Naging bahagi pa lang radyo. Correct. Bishop. Salamat sa radyo. Bishop. Sa radyo po pala nagsimula. Kabuhay ang Radyo Maria. Meron siyang puso sa radyo. Bishop, meron po siyang puso sa radyo. Father Raymond, may kabalik ka. Yung mga pagkakataon na feeling ko banal ako nung hindi pa ako seminarista. Kaya the story short, ayaw ng family ko kasi nga inisip nila bata pa ako at bunso ako na hindi pa ganoon ka-firm ako gumawa ng desisyon. Wala akong magawa. Sinubong ko sa parish priest ko si Father Art noon. Sabi ko sa kanya, Father, gusto ko po kaso ayaw ng family ko. Sabi niya, wala tayong magagawa. Ayaw nila, parents mo silang unang suporta sa'yo. Nagkataon, ang gospel the following, that Sunday, nung coming Sunday, yung if you want to follow me, parang let the dead bury their dead and follow me, parang ganon. So tinira niya sa homilya niya yung mga magkasakto na din yung mga magulang ko at mga kapatid ko, nagparandam indirectly ganon. So after the mass, lumapit siya sa parents ko, wala na siya ibang sinabi, pumayag na kusa nang pumayag yung parents ko na pumasok ako. Kaya yun, and yun, napag-exam na ako, though I'm late, no? Special privilege talaga, no? One of a kind experience lang ito na tumatanggap sila ng late kasi talagang... Si Father O'Neill bang? Father O'Neill, nagkataon kasi... Natatandaan ko ba yun, Father Monching, no? Ikaw mo ang vocation, ano? Ikaw ang vocation. Ako yung gumawa ng kape sa mga... Hindi ako sa vocations, no? Papasok sila. Kaya, kasi... Fourth year ka ng Father, fourth year ako noong papasok sila. Hindi, paalis na ako. Graduating so, for vocation campaign, for vocation campaign, for search-in, wala siya. Kaya di siya. Michael de Guzman. Sila yung maliit yung singkit dito, si Chris Berg. Tama ba? Singkit. Classmate niyo siya. Talaga? Yung singkit po dito kamukha ng Sandala Park. Tapos Father. Tapos yun, sabi ni Father O'Neill kay Father Art, naku, meron po tayong batas, sabi niya. Naisip ni Father Art, di ba akong gumawa ng batas na yan? Kasi prefect siya noon ni Father O'Neill. Kaya, kung meron man pwede... Binabago ko ng batas. Nagawa, tinanggap na po ako. Nung dumating si Father Monching doon, nakapang nursing pa siya. Ano tayo, Father? Third year? Fourth year? Third year kayo. Sino po sila, Father J? Sila Father Christian. Father Darwin. Tama. Si Raymond naman ang GB noon. Father Monching. Tapos Father, hindi pumasok ka na, tinanggap ka na po sa seminaryo, ano. So siguro yung mga yung mga
anong naging college life, ano? Yung hindi ka ba tinawanan? Ano ba? Late na yung mga, huwag natin tanggapin. Baka sinabi sa'yo ni Brother Chris Bird, ganun, baka binubuli. Baka sinabi ni Sandaran Park. Live po tayo. Tanggap ka ba dito? Ganun. Paano yung buhay college, Father? Actually, yung pagpasok ko, medyo parang hindi maganda yung pagtanggap ng mga klase ko kasi syempre pala. Sabi ko na nga. Sabi ko na nga. Sandaran Park Chris ang Bird, halika nga dito. Si Chris Bird naman muna nun eh. Siyempre, late ako, tsaka nakapag-banding na sila for 2 weeks. Kumbaga, may pangalan na yung batch. May pangalan na Anong yung batch. nyo? Siwala class. Siwala. Siwala. Ako yatang nagbigay nun eh. Oo, Siwala. Kampangan niya pala doon. Boses. Medyo, sa simula ko, medyo nahirapan nung pumasok sa klase kasi syempre may banding na sila, ito ako. Tapos medyo, ang tingin nila sa akin, mayabang. Malakas, may backer. Sino ba itong makapangyarihan nila? Hanggang siguro. But hindi naman Eventually, nakapag-adjust din sa ano. Actually, si Michael, mortal kami magkaaway niya noon. Father Michael. Pero ngayon, best friend. Tignan nyo, kami natira. So, sino ba si Father Michael? Subaybayan niyo po ang programang Paring Pilipino. Sa akin. So, ayun, and most of my college days, masasabi ko na masaya. Kasi parang maraming pagkakataon na nilabas ko yung mga talento ko, yung abilidad ko, I have given up many opportunities. Sa pagsasayaw, kanta, ganun yan. Kaya sabi ko, kaya habang tinitignan ko yung paglalakbay ko mula nagsimula ako, no, sabi ko, hindi talaga pala ako dapat magsisi. Wala akong dapat pagsisisihan sa nagawa kong desisyon noon. Kasi yung sabi ng mga parents ko noon, naku, hindi ka tatagal dyan, lalabas ka din, kaya huwag mo nang tapusin. Sabi na? Ka muna. Parents ko. Talaga? Nung una nga, nung hindi pa ako pumapasok. Kasi iisip nga nila na baka hindi ko... Akala kong college ka na. Hindi naman. Pinatunayan ko, naging motivation ko yung challenge. Naging challenge ko yung paghadlang nila sa akin nung bago ako pumasok ng seminar. Nakita naman nila, nung ma-ordain na ako, sila yung unang-unang umiiyak. Siguro sa part din ng magulang, parang kasi nga, hindi biro yung pagpasok sa seminaryo. Parang pressure. Tapos pressure sa kanila, baka nga hindi ka matapos, ganun. Kaya nga, at least naging challenge sa'yo. Teacher pa yung mga, parents, both parents ko. Sa TCA. Tapos, dun sa college, ano yung parang parang masaya nga, ano yung time na may pagkakataon ba na dumating sa buhay mo nung nasa philosophy ka na parang nawawalan ka ng gana, ganun, parang may pagkakataon bang nangyaring ganun? Actually, sa Philo, wala po. Sa Teo na. Sa Teo na. Mamaya. Saan yun? Sa San Carlos. May issue kasi ako nun nagdaanan. So, maano po yun? So, plainly yung college ni Father. Masayang masaya. May nawakan ka bang ano ba? Naging bidil ka ba? Sa college? Posisyon. Oo, yung gano'n. Nung second year po ako naging liturgy chairman. Nung third year, vice GB. Sino bang GB nun? Si Yoyo. Kinasal na. Tagasan ba yan? Sa Dapdap. Pero originally, di mo sa classmate kasi, di ba? Yung ikalawang pagbalik ni Yoyo yun. Pangalawa, sorry. Kasi may third time. So yung college mo, talagang napakasaya. Kaya nga siguro naging isang malalim din yung dahilan na nagpatuloy siya sa theology. Alam nyo kaya siya masaya? Kasi naabutan niya kayo doon. Tama. Oo, di ba? Kaya siya nagka-problema sa San Carlos kasi naabutan niya. Ganun ba yun? Anyway, so yun yung buhay ni... parang significant experience whether positive or negative sa college. Yun di mo makakalimutan. Pwedeng sa family, syempre meron sa family, di ba? Oo nga pala sa college siguro, hindi ko makakalimutan is the passing away of my father. Nasa college yun. Si tatay. Incoming fourth year ako. Hindi hirap na, fourth year ka, no? Hindi ko nag-graduate. Kumbaga, isip ko, nakatakda yung oras na talagang saktong mag-graduate lang ako ng college. Hindi niya, wala talaga sa plano, sa isip na papa ko na magpapare ako. Di ba? Siguro sa isip niya hanggang may 4-year course na ako. So kung pumasok ka sa nursing, naabutan niya. Naabutan niya. Pero napakalaki ng suporto din ng tatay ni Monsing. Lagi silang nandoon. Kasi maganda yung ano din, doon nagsimula yung parang PFA na. Actually, di ba yung mga parents natin magbabanding sila gabi, ganun. I feel so old really.
Kasi may mga pagkakataon ng Father Medel na overnight yung family day. Oo. Tapos yung mga parents na lalaki, kwentuhan. Oo. Sila sa kubo. Ganun. Oh, I Yan. feel so old. Kaya yun sa mga significant na sad moments sa buhay ko noon. Pero dun din Challenge naman din. Strong. yung siguro di man nadat na ni Papa mo Papa ko. yung naging pari ka, pero dun sa mga pagkakataong iyon, dun niya naranasan yung pagkapari mo. Correct. Oo. At dahil sa kanyang panalangin, kaya siguro din Tsaka kasi yung mga magulang mo, grabe sa simbahan din, no? Yung suporta nila. Suporta nila. kabata sila, nandun sila. Ikaw wala, ano? Hindi. No choice ako nun kasi syempre hilahin ka bata. Aga-aga gumising mo. Sabi ni Father Monching, ba't ba ako nag-guest dito? Mga okray ako ng mga nani. Live po kasi nakakasaya po talaga. Actually, si Mami ni Father Monching din, pag nakikita tayo, di ba, lagi niya sinasabi, no? Pag nakikita niya kami na, Father, pagdasal niyo po. Oo, Monching, tandaan yung mo ading yun. niyo, yung wali you. Yan, Mm. kaya nga, siguro. Totoo Wala yun. sa convent yung nanay nito eh. Pag nakita tayo, di ba? Oo. Lalo nung naging pari na tayo. Oo. Pagdasal Tsaka niya nung, sila nung ni sa San Monching. Carlos kami ni Man. Bumibisita din pa sila ng father. Lagi din, ano? Hindi naman kasing dami nung bumibisita kay Father Raymond. May tumatalo sa kanya, may humahamon sa kanya ngayon. Taga-Kambiling naman, ang linggo-linggong bumibisita. Talaga. Ang galas ni Sir Sylvester. Hindi, Johnson. alam mo ba, hanggang first year lang. Yan si Father Raymond hanggang Teo eh. Akala namin may hinto yan pagdating niya ng San Jose sa Ateneo. Ngayon pala hindi. Bumili nga sila ng bus eh. Hanggang sa radyo. Anyway, so yun po yung buhay ni Father Monching nung college, no? Parang the usual life ng na inabutan din natin, ano? It is actually a combination of ups and downs, of challenges and happiness, of pains and joys, no? So ganun naman yung buhay college nating lahat, ano? So sa ating pagpapatuloy ng programa, no, mamaya naman po, Father, yung buhay niyo naman po sa Teo at ang buhay first assignment sa Mayantok at Your ordination experience. oo, yung mga gano'n, ano? So tapos yung panghuli, syempre yung Ilang oras kang umiyak. yung college as college director, no? So magpapatuloy po tayo pero magpapakilala muna po ang ating istasyon. Halina, maging masaya at masigla. Bukas na kaisipan, bukas na puso, daloy ng pag-ibig. Sa happy hour, damang-dama ang ating mga pagpapahalaga sa ating pananampalataya at sa ating kultura. Ating pakinggan dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Good day to everyone. I'm Reverend Father Bernard Corpus. I am Director of San Jacinto Seminary, a minor seminary of the Archdiocese of Tuguegarao. It is a privilege for me to invite and to talk about Radio Maria that would allow us to know more about our faith and to spread the good news of our Lord through this medium. We understand that this is a call for all of us baptized Catholics that we are disciples of the Lord. And it is the mandate of our Lord to teach all nations, to baptize all nations, and proclaim the good news to all nations. And one way to disseminate, to spread, to proclaim the good news is through this communication, through mass media, especially in the programs of Radio Maria. I therefore invite all of you to listen and to pray with us and to support, because we need your help to sustain this program. As we know, there are many volunteers of this program who selflessly dedicate and give themselves totally so that the objective of this program may reach to all corners of the earth, all corners of the world. So therefore, I ask you, brothers and sisters, na nanawagan ko sa inyong lahat, na sana tulungan natin ang Radyo Maria. So maraming salamat sa inyong lahat. May God continue to bless all of us, our families, and all our loved ones.
ignorant people, how long will you continue to cling to your foolishness? How long will mockers revel in their mockery, and fools have contempt for knowledge? From Proverbs 1, verse 22. Radyo Maria, bringing Christ into your home. Hello, hello, hello. Live na live pa rin po tayo sa programang Paring Pilipino! At kasama nyo pa rin po ang paring di nauubusan ng bango dahil kay Father Monching ngayon. Ang paring mabango, Father Medel Malonzo. Ang paring panadero po, Father Romel Vergara. Ang paring kumpare mo, among Temong Mejia. At ang paring nurse. Father, yung nakalimutan natin kanina. Oo. So binabati din po natin yung ating mga listeners sa 95.9 FM Sambales. Bago po ito, Hindi matagal na yan, matagal lang tayo hindi nag-radyo. Binabati natin yung ating mga kaparian dyan sa Sambales, si Father Joel Huerto, Father Paulo Linis, Father Ading. Naging kaklase na bagong pare, si Father Israel Camara. Ayun, ano po. Sambales din yung Father. Oh, si ikaw Father naman. Kenneth. No, Masong. Ayan. Meron ka bang klase sa Sambales? Sorry. Yung kilala ko lang si Father Kenneth Masong. Oo. Dahil naging Si Father Paulo. Pastor. Father Paulo Linis. Yun, Paulo Linis. Oh, yun. Wala pa silang obispo ngayon. Wala pa, no? So, pagdasal natin ng ating mga kasamang si Father Arwin Sonsa. Hello, Father Arwin, ano? So, tayo po ay magpapatuloy sa kwento ng buhay ng seminarista ni Father Monch. Pero batiin muna tayo, di ba? Ayaw nga pala. Talagang Oo, naninibago. Una akong babati for the first time, no? Iba ang babatiin ko for the first time, no? Ay, Oo. Siyempre, bago na. Dati. Oo, dati si Father naman ang babati ngayon sa dating binabati ko, no? So binabati ko ang aming mga parokyano sa Sanctuario de la Immaculada Concepcion, Concepcion Tarlac. May step ka, Father, no? Oo, no? At sa pag-guess ako, doon mo tatanungin yun. At yung aming mga... Magpapag-guess siya. Yung aming mga kasama sa kumbento, dati-dati kayo lang ang bumabati sa mga kasama niyo sa kumbento. Si Atak! Oo, no? Binabati ko si Atak, Jennifer Princess. Yun ang pangalan niya. Binabati ko si Mami Bell. Nakikinig si Hello, Mami Bell, no? Yung request kong mani. Oo. Si Ate Jo, nakikinig din ngayon si Ate Jo, no? Si Ate Belay, no? Nagra-radyo din sila, kaya nakikinig sila ngayon. Si Ate Lucia, no? At yung aming mga boys doon sa nakasama din si Yapong Boy, no, si Pyong, no, si Oliver, si Wilson. Binabati ko syempre ang aking kasamang pare si Father Nick. Ang paring mabait. At syempre ang aming rektor ngayon, si Reverend Father Ramon Capuno. Kumusta po sa aking mga kasama dyan sa kumbento, sa aming mga parokyano. At syempre, hindi ko makakalimutan ang Baras-Baras family, ang sa Dison, Failma, Simbol family dyan sa Baras-Baras. Si Mamang sa San Sebastian. Tsaka si Ate Inday. Kumusta po Si Ate kayo? Inday. At si last na lang si Tita May. Maraming salamat po sa pakikinig. No? In-announce ko sa aking mga kakilala na magla-live tayo. Kaya sigurado, number 1 na naman tayo. No? Ako pinag sa Facebook. Trending. Trending. We're back. So, yun po. Maraming salamat po sa aming mga kaparokya na nakikinig. At si Father Romel naman ang kasunod dahil palagi may bago siyang babatiin. Siguro mas maiksi na lang mas mahaba. Sabi kasi bago dahil natulog sa akin si Father J, habang nag-drive ako magkikinig ako. Pero dapat batiin mo ako, sabi niya. Ay, Father J Cruz, no? Father J, pauwi po siya ng Concepcion yata ngayon or Kapas. Mag-ingat ka, Father Matagal J. na natin siyang hindi nakikita. Mga 3 oras na yun. Sa katedral kanina. And yun po, si Ate Tay, nag-text siya sa ngayon, sabi niya, happy to hear. Sabi niya, na nandiyan kayo ulit. Sa Ate Tay at Dison. Ate Tay, hello. Salamat nung Sunday. Kala ko si Ate Tay nasingkit din. Pero dyan si Ate Tay siguro. Hello, Ate Tay. At saka, of course po, yung mga listeners po and mga parokyano sa
sa katedral at naging OIC po ako ng Kamiling. Ang dami pong nakikinig po doon, no? Ang dami pong listeners. Kumusta po sa mga parokyano ng Kamiling? Na-miss ko na rin kayo. St. Michael, the Archangel po, ng Kamiling. Naging si Father Emer. Parang nagkabaliktad nga Nung nasa Kamiling ako, nasa Kapas siya. Nung nasa Kamiling siya, nasa Kapas ako. Yun po, binabati ko po kayong lahat at yung mga kaibigan ko dyan sa Nueva Ecija. Yun. I think wala na. Kumonti. Okay. Wala na ba talaga? Wala na. Binibigyan pa kita ng pagkakataon. Ayun. Ano ba yun? Ayun. So yun po hindi daw po on air ang Zambales 90 Hindi pa. hindi pa no. Ayun po no. So for future natin malapit na 95.5 pala siya. Okay, Father Emar. Okay, binabati ko po ang mga kumarit, mga kumpare ko, mga parokyano namin diyan sa ating sa Kapas, sa Nicolas de Tolentino Parish. Malapit ng fiesta, pero bago ang fiesta ng parokya, magpi-fiesta muna ang Santo Domingo. Kaya sa mga nakikinig dyan, si Ate Tay, no? Happy fiesta. Malapit na po ang ating novena masses yan, everyday. Yan. At binabati ko rin sina mami ko ngayon, no? Napakalakas niya ngayon. Hyper. Hi, mami. Hindi ko kayang kanyang energy ngayon. Salamat po sa mga dasal ng mga kapatid na pari para sa aking nanay na nakabalik na sa kanyang lakas. More than 40 days niyang pagkalobat. Yan. At ako'y nagpapasalamat. Marami kaming nagiging banding ngayon ni mami. And sa mga kapatid ko, yan, sina Mamang, sina Tinday, at sa mga kaibigan, yan, maraming kumusta kayo? Sa mga kaibigan ko din. para patas-patas. Yan. Alright. Ayan, si Father Monching yung Sino ba yung mga kaibigan na yun? Yung mga kaibigan natin sa mga parokya natin, lahat kaibigan natin yung mga yan. Kasi ako naman pong babate. Siyempre, unahin ko yung mga kasamahan kong pari na tagahubog sa seminaryo kung saan ako naka-assign ngayon sa pangunguna ng aming rektor, ang poging-pogi at napakabait. Kamukha ni Father Romel. Kamukha ni Father Romel daw. Si Father Joey. Ano pa si Monching? Ayaw niyang maniwala. Pwede naman. Ang kanyang kalokalike. Ang Dean of Studies, si Father Charles Cabinpin. Spiritual Director, si Father Lucky Acuña. At ang OY Director ng ang ma-ordain sa darating na August 21. Yan, sa Friday. Holiday po yan. Kaya inimbitahan po namin kayo na dumalo sa kanyang ordination. Seminaryo alas 10 ng umaga. Yan. Si Brother George Bergogne ng Victoria. At syempre, ang tatay doon, si Monsignor Tanyedo, ang napakabait at generous, mapagbigay na pari na siyang bumubuhay ngayon sa ating seminaryo. Ang dami niyang pinapagawa. Salamat po, Monsi, sa pangunguna sa ating napakaraming proyekto sa ating seminaryo. At syempre, sa mga seminarista na nag-aaral ngayon at hindi ba nagsiyasta pa lang pala. Ayun. Magandang hapon sa inyo. Mama mo, pwede yun mo, Father. Mama! Dito na ako sa radyo. Kaway ka. Kaway. Nasa loob na ako ng radyo. Abot pa doon. Abot naman. Binabati natin ng ating mahal na Paris Priest. Tayong lahat kanyang mga anak. Merong isang masaya ngayon siya. Tayong apat. Si Father Melchor na nagalaga po sa amin. Nakadami na si Father. Tayong apat. Saka si Michael pala. Si Michael, yan. Ayos, ang dami na. At may inaipasok sa Mayantok, 2 ulit. Ngayon, OY. OY ngayon. Basta sa amin may sumunod. Sa iyo may sumusunod. Sa inyo walang sumunod. Wala sa walang nagsiminarista na. Meron ba? Wala pa nga matagal ko. Tulungan niyo ako magdasal. Sa parokya namin, walang seminarista ngayon. Ngayon Walang na-inspire sa amin ni Father Joey. Magpinsan pa kayo. Hindi baka dumarating na niyan. Darating na niyan. Pinagdarasal yan. May pahabol akong gustong batiin. Ang bagong ordin na pari sa San Jose City, ng ating kaibigan, no, si Father Paul Silva na naordinahan po nung July 26. Ayun, hello po Father Paul. Ayan. Congratulations. Kailan pa July? July, ano kasi? June. Baka July. July 20. Tuesday. Monday, July 20. Anyway. 21. Tuesday yun, ito. Yan.
Meron pang babatiin si Father? Wala na Okay, yun po. po. At ng mga kaibigan ko din, magandang hapon sa inyong lahat. Yung mga naging parokyano mo Ayaw nga isang pala. linggo dyan sa San Sebastian. Sa Sebastian, nung summer, naging acting parish priest po ako dyan ng isang buwan, nung April. Sumunod po sa San Roque parish, ayan. Saka sa lahat ng mga nag-invite sa akin ng mga parish priest sa kanilang parokya, lalo sa Kamiling ngayon, dahil kami po ang nagpapalit-palitan na tumutulong po kay Father Bailey sa Kamiling. So magandang hapon po sa inyong lahat. Yan. So tayo po ay tapos na sa pagbati. So tayo po dun sa buhay, sa buhay ni Father sa theology hanggang sa pare, ano? So, Father, kwento mo na bakit San Carlos, bakit ganito? Okay. Actually, San Carlos ang first naging nag-aaral ako ng GPA dito sa Tarlac. Ang pangarap ko talaga sa UST. Ay, pareho tayo, Father. Pareho tayo na UST. Hindi ko na yung sabi. Meron lang sabi na doon ka na lang sa ganito. Huwag tayo magpanggit ng mga pangalan baka. Si Father ano ba yan? Wala akong sinabing pangalan. Alright, sige, Father. Short. Kaya medyo hindi ko gusto sana, pero nandun na. But habang nandun ako sa seminary ng San Carlos, no, sabi ko, salamat din sa taong iyon na hindi nagpatuloy sa akin doon, kasi mas nakita ko at mas na-appreciate ko yung kahalagahan ng bokasyon na meron. Pero hindi ko sinasabi na kapag nasa UST ako, hindi ko maranasan kayo na itong first love natin ng UST. Dahil sa ating mahal na obispo. Tsaka yun, naging ano naman talaga natin yan, UST, ano? Kaya yun. Ang theology life ko yun yung pinaka maganda sa lahat ng karanasan ko sa aking pagpapari. Lalo na Manila, no? Makati kayo Para po sa kaalaman, ang San Carlos Seminary ay sa Makati. Yan. Malapit kami sa Ayala, sa Ayala, no? Ang business capital ng Manila. Pero ang kapitbahay nyo, squatter. Ay, nababawasan na. Hindi na-demolish na sila. Ganun talaga kami sa Makati, ano ka ba? Hindi, napakaganda nga ng location ng ano eh. Nakagitna siya sa mga... Oo. Doon sa right side naman, nando doon yung mga mayaman. Nasa left side. Sa harapan. Nasa gitna. Nasa harapan kami ng Sogo. Yung sa highway. Di ba? Tapos Father, feeling natin tayong tatlo yung guest. Hindi, sorry po kasi na-miss namin sa Mamotisa, Ako na? Okay, sige. Ayun nga sinasabi ko kanina, nasabi ko yung kabuuan ng aking pinakamagandang karanasan ay nangyari sa teolohiya, dahil dito ko na talaga nakilala yung aking sarili at yung buhay na pinasok ko, no? Siguro gusto kong simulan yung pagbabahagi ko sa aking buhay sa teolohiya nung una kong naranasan ang kalungkutan at pagdadalawang isip kung itutuloy ko ba ang pagpapatuloy ko sa pag-aaral ng teolohiya upang maging pari. Inisip ko, kala ko yung MRT experience. Huwag naman yun. Siya na magkakanta na. Ayoko rin. Ipapahiya ko sarili ko. Ay, hindi ako si Mark. Sinabi ko yun ng Thanksgiving na. Opo. Ayun. First year tayo po ako noon, nung kakatapos po ng Christmas break, nagkaroon kami ng reunion ng mga batchmate ko nung high school, and most of them mga professionals na. Nagsusweldo na. Nagsusweldo. Nainggit ka Hindi dyan. ko naman inisip noon, Father. Wala sa isip ko, pagbalik ko na ng pasukan, ba't parang biglang pumasok lang sa isip ko yon na napagod ako, ayoko, nagsawa na ako. Kasi palaliinggit ako sa kanila na may mga sarili lang trabaho, na kumikita na sila. Kasi yung kwento nila eh, ako, estudyante pa lang ako. May anak na, ganun. Yung iba. May anak na. Kaya, may part ka dito actually. Nung mga na yun, hindi ko sinabi kahit kanino kasi pinag-iisipan ko mabuti. Parang sawa na ako. Kapag darasal ako, parang feeling ko wala nang nangyayari. Pag nag-aaral ako, hindi ko naintindihan yung sinasabi ng teacher ko sa seminar. Kasi yung isip ko, gusto ko nang lumabas. Oo, parang gusto ko nang makao. Parang gusto ko nang kita ng sarili kong pera. Ayun. Hindi ako nakapagpigil. After 2 weeks, no, bago ako mag-SD, nakausap ko yun si Father Midel. Isang sabi niya sa akin nun. Diba? May part ka rin. The seminar is not always a bed of sabi mo, Kaya yun, so yun, nag-joke sa SD. Nag-SD na ako, kwento ko lang ito sa aking SD, na ako nang lumabas, muna,
sabi niya sa akin, no, alam mo ba kung bakit matagal tayo na hinuhubog sa seminaryo? Kasi tapos natin ng 10 taon sa pag-aaral, hindi tayo magsisimula bilang mga employee. No? Magsisimula tayo mga hawak ka ng mga tao. Kumbaga, address niya yung need ko at that time. Kasi gusto kong magbaho na. Kaya, sinagot niya ako sa aking issue, sa pinagdadaanan ko. Na, niyo ba alam, kapag katapos mo dito sa teolohiya, agad magpapatakbo ka na mga tao. Hindi ka magsisimula bilang isang employee lang. Kaya, at that time, naniwanagan ako. And, ma-address naman yung need mo. Oo nga. Kaya, yun, mula nung katapos ko mag-SD with my SD noon, no, mula nagsimula, at unti-unti, nakita ko kung gaano katapat yung Diyos sa kanyang pangako sa akin. Every simple thing na nangyayari sa akin, every single simple things na nangyayari sa akin noon, na-appreciate ko. Kaya sa mga pagkakataon namin, mga dumating na naman na naisip ako, ba't ganito, ba't yung karanasan kong yun? Nung panahon na talagang gustong-gusto ko na nga muna sana. At kapag naisip yung napag-usapan namin ng SD ko noon, muli akong bumabalik sa tamang landasin ng aking pagtugon sa aking bukasyon sa pagpapari. Ayun. Salimuot po, no? Anong year mo? Fourth year na ako na. First year, puro sa nakakano siguro, hindi ka na magtataka ko siguro sa second, pero first year po lang sa... Kasi sure, first year merong sense of excitement sa no? Pero naalala ko sinasabi mo nun, di ba? Parang... Ano yung sinabi ko? Talagang... Tough din. Sabi ni Father Midel, Father Munching. Kasi pag first year ka, di ba galing ka ng fourth year, babalik ka, first year ka ulit, parang... Oo, sinabi ko nga sa kanya yun. Dati senior ka, ngayon bata ka na naman. Ikaw na naman yung gagawa ng kape. Tatas naman ako. Tapos ano sabi ni Father Midel? Ayun lang. Ay sabi ko kasi sa kanya noon, tingnan mo muna siguro. Sabi ko, kasi pag fourth year ka doon, pag mo ng Teo, balik ka sa first year. Seemingly, you can't do anything na mga bagay na ginagawa ng fourth year ka. You must become follower again. Ikaw na naman yung gagawa ng kape. Buti pala nabutan mo si Padre Midel. Kung kami nabutan mo. Kung kami nandun, pinalabas ka na. Sabihin ko sa'yo, naranasan ko yan, kaya nga lumabas ako eh. Hindi, maintindihan natin yung experience na gano'n ni Father, kasi nga may punto, kataon na darating na parang nawawalan ka nga ng gana. Oo, gano'n. Na may hinahanap kang iba. Oo. Alam mo ba, Father Monchi, ang tawag doon sa term na yun na ginamit ni Father Saint Rolando de la Rosa. Tawag doon ni Achidia. Parang feeling mo pagod ka na, parang burden ka na sa mga ginagawa. Parang wala. Parang spiritual dryness. Tsaka di ba kahit saan ka naman pumunta, hindi palaging masaya. Tama. Sabihin ko sa rin kasi yung college niya masyadong masaya. Masyadong hyper type yung nag-enjoy siya. Tapos sa first year, ganoon naman talaga. Tapos pagkatapos ng taas. And realization din yun na sa buhay ng pare hindi puro masaya. Correct. Kahit na pari tayo, may maraming pagkakataon na masasaktan ka. Check. Ayun, check. Tsaka hindi naman doon nagtapos after may mga... Ano ko si Atak? Check. First year pa lang naman yun eh. Correct. Check. Truth, sabi pa niya. Punta tayo sa sa masaya. First year pa lang yun eh. Meron kaming common experience na to na maaari nating pagkuhanan din ng inspiration. Hindi ko naman sinasabing model seminarian kami noon sa San Carlos, kaming mga taga-Tarlac. Every Monday, 5 pati si Father Lucky. So magkaklase kami ni Father Christian, magkaklase sila ni Father Michael. Sa gitna namin si Father Lucky. No? So parang every Monday kasi doon sa San Carlos, meron kaming tinatawag na Sabbath Day, no? So yung mga prayers personal sa lahat. Hindi sila optional, personal sila lahat, no? Naraliin kayo ng mga yun. Anyway, tapos ano po yung pag-uwi niyo ng Mayanto, ano ba yung... Actually, nung nalaman ko na doon ako ma-assign, natakot ako kasi hindi ako sanay, syempre nasanay sila na bata ako doon sa Mayanto, kaya yung mga bagay na ginagawa ko nung hindi pa ako pare. Kaya medyo may konting takot at kaba kasi maaring ma-reject ako, kaya hindi nila ako paniwalaan. Pero
I proved myself wrong. Na napakabuo ng kanilang suporta. Nakita ko talaga na sila din na nagbago. Pagkatong nila sa akin ay bago na, hindi katulad ng seminarista ko. There's this certain degree of respect, hindi sa pagkatao, kundi sa pagiging isang diakono. Kaya, I caution myself. No? Ganyan sila, hindi dahil sa ako, kundi dahil sa pagiging diakono. Napakaganda nga umuwi ka sa parokya mo. Parang di ba, hinirang ka mula sa kanila. Ngayon ay kay ibinalik. May parada rin ba? Wala. Naglakad lang ako from my bahay. Tsaka siya meron. Oo, tayong tatlo meron. Wala kang parada. Hindi parada. From bahay lang to simbahan. Yung motorcade. Yung Thanksgiving Mass. Pagkapare. So nagkaroon ng pagbabago from pakikitungo ng tao from seminarian do Teo na papuntang diakono nagkaroon ng Father 26. 26 lang. 26, no? Tapos Father, boy, kayo lang ilang taon ka nung na-order ng deacon, Father? Hindi ko na matanda. Oo, matagal na yan. Parang 27. Hindi, 27? Oo. Ilang taon ka na ba ngayon? 33. Oh, ilang taon ka nang pare? Hindi, Father, 28 ka. 28 na yata. 28. Parang ano din tayo, di ba? Magkasabay kami siya, ano ka ba? Oo. Kasabay ko si Father. Hindi, magkasingidad kayo. Hindi, mas matanda siya. Okay, si Father siya ang guest, hindi tayo tatlo. Okay, yung Father yung transition. Transition na. Tapos na-ordinahan ka na ng pare noong December 3, 2014. Sa sarili niyang bayan, no? Oo. Kami naman ang magsasalita sa ordination mo. Ano kakaiba sa ordination ni Father Monching kung nag-attend kayo? Ako ang una magsasalita. Madaming tarpaulin. Di ba? Mula sa Mulabe hanggang Mayantok. May tarpaulin. Talaga hanggang Mulabe? Ay, wala ka talaga doon. Para sa mga bisita. Oo. Mahirap. Marating yung lugar. Si Father Emar po ang nagsabi doon sa mga taga-bayan. So yun, ano? Kailangan ng maraming direksyon. No? At nung Father, noong naordinahan si Father Monching, bago na ang simbahan nila. Bago na ang simbahan. Yun, isang bago. Father Melchor. Tinapos ng mga parokyano at ni Father Melchor. Palapanan si Father Melchor, no? Tayong taga-mayan to. Tayong apat, kahit ano tayo kay Father Melchor. Father, pang ilang pari ka sa parokya ng Mayantok? Actually, pangalawa ako. Kasi yung isa, lumabas na sa pagkapare. Kasi Dominican, pinsan ko din. Diocesan ikaw. Diocesan ako. Ikaw ang first diocesan priest. Kaya pala. Ikaw na lang ngayon, no? Sa ngayon. Pero mayroong bago na pumasok. May mga seminarian sila. At least, after 10 years, may sumunod. Kaya may malaking impact na nangyari sa simbahan namin yung ordination ko. Hindi naman ang dahilan kasi ni Bishop kung bakit siya pumayag na by parish ang ordination namin ni Michael. Vocation campaign din. Alam mo ba tayo nung pagka-ordin natin, walang pumasok? 1 taon. After natin ma-ordinahan na pare sa DAP-DAP, wala, kasi tuloy-tuloy kami. Pagkatapos namin na-ordinan, wala. Kasi di tayo doon na-ordinahan. Anyway, tapos Father, may pagbabago po from deacon to pare? Paraan ng pakikitungo? Paraan mo ng pakikitungo? Mas konti. Pares na lang din kasi nung deacon ako, parang kumbaga ang idea nila is parang close to priesthood. Yun kasi yung Father, kasi di sa nalipat eh. Oo, pa rin siya. Actually. So, doon kaya ka rin. masaya din naman ako na at least yung unang taon ko, unang buwan ko bilang sa sarili kong bayan. Father, ano yung doon sa ordination mo pagkapare? Yung pinaka parang di mo makakalimutan. I mean, ordination parang yung pinaka araw. yung doon sa rite of ordination. Siyempre yung pagpakama, yung bispo. Yun talaga eh. Pinaka-imo siguro nung Kiss of Peace. Akala ko lumapa ka. Ha? Lumapa. Litanya. Yun nakakayak. Kiss of Peace. Umiyak din naman ako doon, pero mas emotional para sa akin yung Kiss of Peace. Parang andam sama ako. Welcome yun eh. Sa mga pare. Emotional ako. Uy, hindi mo siya niyakap nun, absent ka. Yakapin mo siya mamaya. Oo nga. Pero yung ako talagang umiyak po nung niyakap siya nung nagyakapan sila nung investiture, di ba? Ay, oo. Yun yung unang tulang luha ko pala. Hindi, tapos yung sa investiture. Investiture talagang Yumakap no? yung mama niya. Talaga. Ang na-feel ko lang nun para sa akin, parang doon niya na-feel na wala na si Papa ko. Ay, isa rin sa mga nakadagdag dun sa pagiging emotional ko, ng pamilya ko, yung
wala na si Papa ko. Kaya sabi, sana nandito siya. Anyway, Pero nandun siya? Nandun siya. Spiritual. Nasa tabi ko nga nun eh. Joke lang. Sa malangit nawa ang kaluwa ng aking ama. Ano po, ay ako kasi tayo, we have this common ano kay Father Melchor, ano? Tayong tatlo, tayong apat nila Father Michael, sigurado meron tayong natutunan na gintong aral from Father Melchor, no? Whether seminaryan tayo o pari tayo, ano? Anong pinaka-natutunan mo kay Father Melchor? Kasi magkakasama tayo eh. Isang ano natin kay Father Melchor. Well, aside from his generosity, ganda na talaga yon, no? Siguro yung tiwala. No, kasi nung nandun po ako, no? Talagang ipinagkatiwala niya sa akin yung mga bagay, even some decision making, no? Naranasan ko bilang isang batang pare o batang diakono. Kaya sabi ko, ang laki naman agad ng tiwala nitong paring ito sa akin. Kilala kaya niya kung anong abilidad ko, parang gano'n. So, na-challenge din ako doon. So, ginawa ko yun as means of improving myself at makita ko yung ano pa yung kaya kong ibigay sa ministry. At nagkataon nga nung Holy Week, binigyan niya sa akin yung buong plan nung mangyayari sa buong Holy Week. Sabi ko, totoo. Sabi ko, good thing, kakatapos nang nag-aaral sa theology, fresh pa, kaya na-apply ko naman sa ministry ko bilang isang bagong pare. Ayun, nakita ko na kaya ko din pala. Yun lang dun sa nasabi niya kay Father Melchor. Parang ganun nga, no? Yung kung magtiwala. Lalo na sa padan, simula sa padan. no? Yung sasabi niya tiwala. Yung paraan na ganun ni Father Melchor. Parang namdam niya na ganyang kakatiwala ng Diyos. Oo, di ba? Mga barangay, ikaw na, bahala dyan. Tsaka yung mga decisions nga, saka maplano. Take charge. Take charge. Hindi naman sa hindi niya kayang gawin, pero mas magandang gawin mo rin. Not for him, but for yourself. Ganun yung ano niya, no? Parang kapag nalilipat ka, no? Parang mas lumalawak yung pagtingin mo sa buhay, no? There is this wider world waiting for us there. Parang ganun, ano? Parang ganun din naman yung buhay ni Father Monching, no? From CLDH, there is this wider world sa seminaryo, no? Sa seminaryo sa Tarlac, papuntang San Carlos, may malawak na mundo pa outside nung Tarlac, no? Pag balik niya ng Mayantok, no? Tapos pupunta sa seminaryo, may mga malawak na mundo pa tayong ginagalawan, no? Pagkatapos ng seminaryo, na after mga 10 years na naroon ka, tapos lilipat ka uli, meron na namang malawak na mundo na gagalawan yung ating buhay pagkapari, ano. Pero sa mga mundong ito, whether kung saan man tayo, lagi tayong may kasama, no. Simula sa una si Father, kasama niya yung mga magulang niya, wala na yung tatay niya, no. Kasama niya yung mga seminaries na nagpasaya sa kanya nung college siya. Magkakasama kami nung sa theology. Magkakasama siya ngayon ng bagong community niya sa San Carlos, no. Yun ang sigurong maganda ring tingnan natin, ano, na ang buhay pagkapari do, ito ay lumalawak ng lumalawak. Lagi tayong mayroong kasama. Yung mga kasama natin, unang-una syempre, yung mga kapwa natin pare bilang magkakapatid kay Kristo, no? So sana habang lumalawak ang mundo, lalo na tayong apat, na tayo ay mga batang pari lahat, no? Habang lumalawak yung ating mundo, mas dumadami at tumihigpit yung ating hawakan bilang magkakapatid kay Kristo. Amen. One last thing siguro. Gusto ko lang magpasalamat sa ating mahal na obispo, si Most Reverend Florentino F. Sinense, sa tiwalang ibinigay niya sa akin, no, sa kanyang pag-ordina sa akin bilang isang pare, no. Isang bagay ang hindi ko makalimutan sa kanya na nagpalakas ng aking loob na gawin na aking trabaho saan man ako dalhin ay yung sinabi niya sa akin nung niyakap niya ako. Sabi niya, simple lang, no, lalaingong, ano yan, in Tagalog, galingan mo, ha? Lalaingan. Father Medel, may ano na yung J-banger mo. Lalaingan. Kala ko kain na kasi laing. Ayun. So thank you very much for the trust. Alright. So maraming salamat po sa mga nakinig sa atin ngayon. Sana po ay marami po kayong natutunan ngayon. At yung mga kabataan, sana na-inspire po kayo sa kwento ng buhay ni Father Monching. At sana ay makapasok din kayo at maging bahagi ng mga pari ng ministeryo ng ating diocese ng Tarlac o ng inyong mga sariling diocese, no? Ito po ang paring mabango, Father Medel Malonzo. Ang paring panadero po, Father Romel Vergara. At ang paring kumpare mo, among Jesimar Mejia. At ang paring bata, Father Monching Molina. Kayo po ay nakinig at sinamahan nyo kami sa programang Pari